Andito nga sila nanay sa Manila at galing nga sila ng Bicol. Umaga na nga sila nakarating nga dito kasi kahapon pa nga yan sila umalis nga ng Bicol dahil nga sa sobrang haba nga ng biyahe papunta nga dito sa Manila. Kaya wala pa nga silang tulog, kasama nga niya yung bunso kong kapatid. Ngayon na nga ulit lang nakapunta nga dito si nanay na ganito nga yung itsura nga nung shop. Yung huling punta niya kasi dito bago nga siya umuwi nga ng Bicol, hindi pa nga ganito yung itsura nitong store. Biryani nga yung kinain nga nila, so kasama nga niya yung mga pamangkin ko, pati na rin nga si Jinea nakiupo rin nga siya dun sa mesa. Dati nga nag-comment nga siya sa isa sa mga video ko na na-miss na nga daw nga niya yung biryani nga namin. Kaya sabi ko pag pumunta nga to si nanay dito, sigurado biryani nga yung kakainin nga niya. Dito nga magpapasko nga sila nanay, pero after nga ng Christmas, babalik nga sila ng Bicol kasi dun nga nila isi-celebrate yung New Year. Then nagpaalam din nga sa akin si Jinea na hindi nga muna siya papasok ngayon kasi nga sasamahan nga niya si nanay papunta nga ng festival. Pag-uwi kasi ni nanay sa sukat, may problema daw yung kalan, kaya gusto nga niyang palitan kasi natatakot nga siyang gamitin, baka daw bigla na lang pumutok. Pero nagagamit pa naman daw ng kapatid ko nga si Mernel, kaya lang ayaw nga niyang gamitin kasi nga natatakot nga siya. Mas maganda na nga daw yung sigurado. Sabi ko nga sa kanya, katulad nga ng kalan na ginagamit ko nga dito yung bilihin nga niya kasi nga sobrang tipid talaga noon sa gas. Yun nga yung infrared na kalan na nabili ko nga noon sa online shop. Actually nalimutan ko nga yung tawag dun sa kalan, pinaalala na nga lang nga ni Geraldine nung dumating nga siya kasi nga nabanggit ko siya. Then pinicturan ko na nga lang nga yung kalan nga namin and isinend ko nga kay nanay yung picture para kung sakaling bibili na nga siya. Yun na nga lang nga din yung ipapakita nga niya. Bago nga umalis sila nanay dito sa siya, papunta nga ng festival, tinulungan nga muna ako ni Jinea sa kusina kasi nga dumami nga yung customer. Wala pa pati si Geraldine at puro biryani nga yung binibili nga ng mga customer. Alas 2 na rin nga sila nakaalis nga dito, maya maya nga si Geraldine naman yung dumating na. Abutan nga niya ako na nagpe-prepare na nga ng pastel para nga dun sa order nga ng customer. Kung wala na nga masyadong customer, gumawa na nga kami ng panibago naming Graham bar kasi paubos na rin yung stock nga namin. 2 piraso na lang din kasi yung natira. Then mga ilang oras nga lang nga after nga naming mailagay sa freezer yung mga ginawa nga naming Graham bar. Meron nga bumili nga ng mango flavor kahit hindi pa nga siya masyadong matigas. Ibinigay na nga namin kasi tinanong ko naman siya kung okay lang. Sabi niya okay naman kasi for dine-in naman siya. Para kasing mga 5 to 6 hours bago nga siya totally na maging matigas. So yun, kinagabihan nga dahil nga medyo namamahalan nga ako ng mga gulay dito nga sa may palengke nga ng bayanan. Pumunta nga ako ng Alabang para nga doon na nga ako bumili kasi nga mas makakamura-mura nga ako kahit papaano. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!